Hanggang kailan magdurusa ang ating bayan? Kailan magigising ang mga natutulog sa takot? Kailangang may simula, kahit ako man ang unang maglakas loob. Ang halimbawa, ito marahil ang sagot. Ngunit paano ko ito sisimulan? Oh, hi mga amigo. So, okay lang pa ba kayo dyan? May pagkain pa dun sa lamesa and keep yourself lang. Oh, Father, mabuti at dumating kayo. Oo naman. Asan ba si Kapitan Tiago at Maria Clara? Magandang umaga po, Padre. Umupo muna kayo at nalahan na lang si Maria Clara sa itaas. Grabe naman talagang sakuna sa Pilipinas. Dahil dito ay palpak ang pamamalakad ng gobyerno. Tapos ang lakas pang kalabanin kaming mga pari. With all due respect, Father, isa po ako sa nagtatrabaho sa gobyernong sinasabi mo. E ano naman ngayon, Lieutenant? Hanapin mo ngayon paki ko. Wala kang alam kung paano mamuno. Prek! Kalma lang po tayo, Father. Pero nice ko sana magtanong kung okay lang sa'yo. Bakit ka natanggal bilang Paris Priest? Hindi kasi dapat mangialam ang mga pari na taga-Spanya sa mga taong katulad nila na tagapagparusa ng mga rebelde. Para sa akin, ay tama lang naman ang ginawa nila. Imagine, pinarusahan ka sa hindi pa naman napapatunayan na kasalanan mo. Kaya ka natanggal dahil sa babaw ng dahilan mo. Aba! Bustos ka! Miss, okay ka lang? Parang nawawala ka ata. Anong nangyayari? Anong lugar to? Sino ka? Relax lang, miss. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra. Tumayo ka. Ba't andyan ka sa kalsada? Kailangan mo ba ng tulong? Nasaan ako? Anong taon na? 2024 na po, miss. Okay ka lang? Ha? 2024? Sigurado ka ba, Ginoong Chris? Oo, miss. Mabuti, pumasok ka na lang muna sa loob. Baka ano pa mangyari sa'yo dyan sa daan. Don't worry, I won't do anything sa'yo. May girlfriend ako. Anong girlfriend? Basta halika kung gusto mo. Halika na. Itong nadarama, oh shucks, ito ba'y pag-ibig na ha? Totoo ba ang pinagama? This boy, it feels so good. Salamat sa inyo lahat sa pagpunta sa aking imbitasyon. Nandito na pala siya. Let's welcome our special guest for today. Ang anak ni Don Rafael at ang isang pinakamahusay na ating kababayan, si Crisostomo Ibarra. Maraming salamat po, Kapitan Tiago. It's nice to see you all again. Malaking karangalan po ang maging bahagi ng pagtitipon na ito at muling makasama ang aking mga kababayan. Padre Damaso, magandang araw po. Ako po ay si Crisostomo Ibarra, ang anak ng iyong yumaong kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael. Ngunit huwag mo na akong tawagin kaibigan. Di ko kilala yung ama mo. At parang may kasama ka ata. Ay, oo. Ito po pala si... Ano nga pangalan mo, miss? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lucia. Ako po ay humihingi ng paumanhin sapagkat ako po ay naliligaw at hindi ko po alam kung saang parte ng mundo ako naroroon. Subalit, natagpuan po ako ni Ginoong Ibarra at inanyayahan niya po akong pumasok sa inyong garbong tahanan. Ba? Anyways, welcome naman lahat ng dito ngayon. Chris, mabuti naman at nakadating ka dito na ligtas. Your father is one of the best role models I look forward before. Napakagaling at napakabuti na tao. Kakagaan po ng damdamin. Kain na tayo. Father, Chris, and Lucia, halina kayo. Ikaw dapat ang umupo rito, Padre Sibayla, kasi ikaw ang parish priest. Naku po, mas karapat dapat ikaw umupo dito, Father. Oh, Mr. Ibarra, I've heard 7 years na din nag-aaral sa Europe. Mabuti naman hindi mo nakalimutan ng Pilipinas. What made you think na bumalik sa Pilipinas? Since ang laki ng oportunidad na iyon. Sa totoo lang po, I always remember the Philippines dahil nandito ang puso ko, kaya din ako bumalik.
para sana i-follow up ang mga detalyeng tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Don't you have any phones or social media para mas mapadali ang pagkilos and pag-follow up mo for update? Wait, doon muna tayo kung kamusta ang pag-aaral mo sa Europa. Well, for 7 years, maganda naman ang pag-aaral ko doon. I studied history and language then. I also traveled a lot of countries then. And karamihan sa nabisita kong bansa ay parehas lang ang of livelihood, politics, and religion. May matibay na paninindigan sa kung ano ang tama. For vida, yan lang ang natutunan mo sa pag-aaral sa Europa? Kahit sino namang kayang matutunan yon basta't may kaya. Ang tunay na karunungan ay natatagpuan lamang dito sa ating bayan, sa ilalim ng patnubay ng ating simbahan. Ngunit, iba pa rin ang mga bagay na itinuturo sa pamamagitan ng profesional na guro, kung saan tayo ay mas natututo sa mga bagay-bagay na hindi mulat sa lahat. Mawalang galang na sa lahat. Ngunit kailangan ko nang umalis. Maraming salamat. Chris, ba't aalis ka na agad? Hindi mo ba nagustuhan ng ating salo-salo? Masarap naman po ang iyong handaan, pero mayroon lamang akong kailangan pag-isipan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Halika na, miss. Teka lang, saan po tayo pupunta, Ginong Ibarra? I need to go somewhere. If you want, dito ka na lang muna. Hintayin mo na lang yung girlfriend ko, si Maria Clara. Crisostomo Ibarra, magandang hapon sa iyo. Oh, Teniente Guevara. Good afternoon po. Patawarin mo ako kung ako'y nakikialam, pero gusto lang kitang payuhan na mag-ingat ka at nang di ka matulad ng sinapit ng iyong ama. Lieutenant, ano pong ibig yung sabihin? Alam niyo po anong nangyari sa inyong ama? Alam kong mahirap itong tanggapin, pero gaya ng alam ng karamihan, namatay siya sa kulungan. Makinig ka at ikukwento ko sa iyo. Kayong lahat ay makinig sa akin. Kung sino man ang hindi sumunod sa mga pari, ay paparusahan ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Don Rafael, pangangamkam ng lupain at pagbasa ng El Correo de Ultramar. Ang Kastila ang unang lumapastangan sa iyong ama, ngunit sa kabila nito, nananatiling mahinahon si Don Rafael. Subalit, ang lipunan at ang simbahan ay mabilis na paghusga, siya'y inaresto at ikinulong. Habang nasa kulungan, itinuturing siyang filibustero, isang kalaban ng pamahalaan. Inabandona ng mga kaibigan niya, kinuha ang kanyang mga pera at tinakbuhan siya. Sinubukan kong humanap ng mga magagaling na abogado sa PAO. Sa private pero walang gustong tumanggap sa kaso ng iyong ama. Don Rafael, ito na po ang iyong pagkain. Don Rafael! Ngunit si ama ay isang kilalang tao sa San Diego. Tapos hinayaan na siyang lumatay sa kulungan. Oo, Senyor Ibarra, walang katarungan ang kanyang sinapit. Pasensya ka na, Crisostomo, kung ito'y nakakasakit sa iyo, ngunit nararapat mong malaman ang mga nangyari. Umaasa akong ito'y magbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang mga hamon. Salamat po, Tinente. Pero alam niyo po ba kung saan nakalibing ang aking ama? Dahil kailangan malaman ng mga tao ang hustisya para kay ama ay matagal nang ipinagkait. Ngunit hindi ko hayaang manatili itong nakabaon sa katahimikan lamang. Mabuti pa ay itanong mo yan kay Kapitan Tiago. Pasensya na, kailangan ko nang bumalik sa headquarters. Sige po, Tinente. Maraming salamat at mag-ingat din po kayo. Nandito na palang paborito kong inaana. Hello po, Ninong. Maria, Iha, ang ganda-ganda mo talaga. With your beauty and brains, I'm sure you can be the next Miss Universe. Ang bola ka pa talaga, tita. Ay, by the way, Iha, ito nga pala ang bagong kaibigan ata ni Chris. Kilala mo ba siya, Iha? Hindi po, tita eh. May ano who you are, miss? And bakit mo kilala si Ibarra? Ha? Ano po? Hindi ata siya nakakaintindi ng Ingles, Iha. Oh, I mean, sino ka at bakit mo kilala si Ibarra? Yun po ba? Sa totoo lang, hindi ko po lubos na kilala si Ginoong Ibarra sapagkat biglaan lamang po ang aming pagtatagpo sa labas. Ako po ay basta na lamang napadpad dito sa isang pahina ng aklat. Noli yata yun? Ganun ba? I also think na you're not really from here. I mean, the way you look, it's unique. By the way, gusto mo bang sumama sa akin sa taas? I'll lend you clothes para mas komportable ka. Iyak po ba iyan? Naku, maraming salamat.
At isang malaking karangalan ang makilala ang isang marilag na binibini na kagaya mo. Oo naman, it's nice. I mean, karangalan kung makilala ka. Papa, totoo ba? Yun ang payo ng mga pare sa sitwasyon mo, anak. Ang ano, Tiago? Sabihin mo, Papa, na hindi ito totoo. Hindi mo ako maaring ipakasal sa taong hindi ko naman mahal. Oh, bakit siya? Hindi ka lang ba? Opo, wala lamang po ito. Okay, halika na sa taas. Maria Clara. Oh, Lucia, andyan ka pala. Nagkita rin kayo ng girlfriend ko. Binibini, may kukunin lang muna ako. Sige. Alam mo, love, ang saya nga niyang kausap pero need na lang mag-adjuster. Okay naman. Tapos, naalala mo pa ba noon, love, yung mga larong bata natin, kung saan tinatakasan natin ang mga kura para maglaro sa tabing ilog? How can I forget? Ikaw ang aking prinsesa. At ako, mandirigma, handa kayong pagtanggol sa mga higante. At ngayon, ikaw yung hindi naman dirigmang bata. Ikaw na ang Chris Ibaran na kilala sa iyo. Pero sa lahat ng nandoon, wala masking isa na kasing ganda mo. Chris, I know that naman. Pero hindi mo ako masisisi for overthinking. Iba na ang panahon ngayon, hindi na tayo mga bata. Love, ano man ang mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Oh, shucks! It's getting late na pala. I need to go na, love. Undas na kasi may kailangan akong i-follow up na case sa aking ama sa San Diego. Okay, love. Ingat ka, ha? Yes, love. Ikaw din. Mahal na mahal din kita. Ako po, Padre, hindi ko po sinasadyang mabangga kayo. Ang totoong panyo niyo. Magandang hapon, Father. Abay, God bless you at magandang hapon din sa inyo. Salamat sa pagdalaw at sa gatiga. Walang anuman, Father. Gusto na rin kasi talaga naming magkaanak ni Pia. At pangako, patuloy kaming mananampalataya. Huwag kang mag-alala, Tiago. Pakikinggan tayo ng Diyos. At ikaw naman, Pia, sumama ka sa akin sa loob para makapagdasal tayo sa mga patron. Okay, po. Father, bakit dito po tayo mag-umpisa? Hindi ba siya dito? Huwag kang mag-alala, Pia. Magtiwala ka lang. Father, bukas na lang po. Pagabi na din po. Wala nang bukas, Pia. Father, wag po! Wag po, Father! Father, wag po! Wala! Iha? Ang tela, Iha? Lucia, okay ka lang ba? Saan ba kayo patungo, Maria Clara, Iha? Kukunin lang po kami sa kumbento dahil baka bukas pupunta na po kami sa San Diego. Una na po kami, Padre. Tiago! Tiago, nasaan ka? Oh, Father. Hindi ka dapat nagsisekreto sa akin, Tiago. Dahil ako ang pangalawang ama ni Maria Clara at dapat nating pigilan ang relasyon nila ni Ibarra. Pero Father, concern lang ako sa anak ko. Mabuting tao naman si Ibarra. Subukan mo lang na suwayin ako at panigurang paparusahan ka ng Diyos. Sir Chris, welcome back po, sir. Masaya kami at nakabalik ka dito. Maraming salamat sa iyo. Kaya din nandito ako upang simulan ang paghahanap ng hustisya at ang plano ko magtayo ng paralan dito para din sa atin at para sa mga kabataan. Anyways, nandyan na ba yung bisita ko? Isa siyang guro. Opo, nandito na po sa loob. Pasok ka na rin po. Maestro, ang goal ko ay hindi lamang magpatayo ng ordinaryong building, kundi magbigay ng tunay ng kaalaman sa mga bata. I want to build a school kung saan matututo sila ng science, art, practical knowledge that will help their future. Chris Ibarra, isang magandang plano ito. But you need to know what you're planning to do. Won't be easy. Hindi magiging madali ang daanang tatahakin mo. Alam ko po, maestro, ngunit hindi ba't mas may importante ang mga bagay na mahirap makamit? I don't want to hinder your goal. Ngunit kailangan yung malaman ang mga sagwil. Gaya na lamang ng parish priest. For sure ay hindi pabor sa anumang bagay na maaring magdulot ng pagbabago sa bayan. Pangalawa, the Lieutenant of the Guardia Civil, ang alitan ng dalawang parties could affect your plan. Naiintindihan ko po, maestro. Ngunit kaya ko nga nais magpatayo ng paralan ay para mabigyan ng kalayaan ng mga bata. The freedom to think, learn, and dream. Anyways, maestro, sino ba ang bagong parish priest? Di mo pa ba kilala si Padre Salvi? Sumasakit daw yung ulo ko sa dalawang sakristan na yan. Crispin! Basilio! Pumasok kayo sa loob!
po, Father. Teka lang po. Maaari ko bang maitanong kung saan ang nitso nakalagay ang aking ama? Paumanin po, Sir Chris Ibarra. Pero hindi lang yun ang nawawala. Ang bangkay ng iyong ama ay wala rin dyan. Nautusan kaming hukayin iyon at itapon sa ilog. Ano? Anong ginawa mo? Sino nag-utos sa iyo? At anong sinabi mo? Ang kura, patawarin ninyo ako. Wala po akong magawa. Padre! At sino ka? At anong karapatan mong lapastanganin ang libingan ng aking ama? At anong kasalanan niya upang dumanas ng ganitong kahiyan? Ibarra, maghinahinay ka. Ako ito si Padre Save. At para sa iyong kalaman, maling tao ang iyong pinaratangan. Ang may utos noon ay si Padre Damaso. At ngayon, nasaan siya? Nasaan ang paring iyon na walang puso? Ibarra, naiintindihan ko ang iyong galit. Ngunit wala akong alam sa ginawa ni Padre Damaso maliban roon. Kalmahan mo ang iyong sarili. At subukan mong mamatayan ng ama na wala man lang maayos na libingan at walang hustisya. Tsaka mo sabihin na kumalma. Kuya, tulungan mo ako. Pinagbintangan ako ng pare na nagkakaw ako ng ginto. Ano? Alam mo namang hindi natin kayang gawin yan, Christine. 300 lang kinikita natin kada linggo. Kakailanganin pa ni nanay yung pera pang kain. Kaya nga kuya alam ko namang maniniwala si inay na hindi ako nagtakol ng ginto. Kasalanan mga pare. Binato nila sa akin yung kasalanan, hindi ko naman ginawa. Fred! Saan mo itinago ang 2 gintong nawawala? Po, hindi po ako ang kumuha. Sinungaling! Hanggang hindi ka amin, hindi ka aalis dito! Patawarin niyo na ako kami, sir. Huwag niyo na akong parasahan yung kapatid ko. Tumahimik ka! Sisa! Saan lang ko? Oh, nandun ka na pala. Nandiyan na ang pagka... Ulang na ba sa'yo to? Asa na yung iniwan kong pera sa'yo? Aray! Ano ba? Saan ba ko kukuha ng pera? Saan ang anak mo? Asa na ko alam? Raman yan! Walang benta! Teka lang! Basilio? Bakit pag-isa ka lang? Nasaan ang kapatid mo? Inay, hindi po pinayagang umuwi si Crispin. Pinagbintangan po siya ng pagnanakaw. O Diyos ko! Hindi yan gagawin ng anak ko! Hindi yan gagawin ng kapatid mo! Totoo po, Inay. Sinabihan ko po silang wala siyang kinuha, ngunit hindi po sila naniwala. Iiwan ho nila siya sa simbahan. O Diyos ko! Anong kasalanan ko? Bakit kailangan magdusa ang mga anak ko? Inay, huwag po kayong mag-alala. Babalikan ko po si Crispin. Hahanapin ko po siya. Mag-ingat ka, Basilio. Huwag mo akong iiwan ng matagal. Opo, Inay. Good evening po. Ano po, Pak? May sakit, hindi available. Si Crispin, hindi ba tumakas ang 2 mong anak? Wala ba sa bahay niyo? Sa pagkakaalam ko, tumakas ang mga anak mo. Wala po. Si Basilio lamang ang nandun sa bahay. Si Crispin po. Talaga po? Salamat po. Tao po. Ano pong sadya nila? Kilala niyo po ba ang batang si Crispin? Po? Opo. Anak ko po yan. Nasaan siya? Ilabas mo. Nagnakaw kasi siya ng ginto sa simbahan. Po, hindi po magagawa ng anak ko yan. Mahirap lang kami pero hindi kami magnanakaw. At saka, kahapon pa lang hindi nakauwi ang anak ko. Hindi mo siya ilalabas, hindi sumama ka sa amin. Po? Bakit po? Wala po kayong makukuha sa akin. Wow! Baka alam nila. Hoy! Si Basilio! Si Crispin! Si Basilio! Ano pa? Hoy! Teka lang! Si Crispin! Si Basilio! Nasaan na kayo? Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Narinig niyo ba? The farmers are said to be revolting. Si Ibarra daw ang may pakana. Totoo ba ito, Chris? Wala akong kinalaman dyan, Kapitan. Iisa lang ang haring ko sa bayan. Hindi magdulot ng kaguluhan. Then why napasama ang pangalan mo? Hindi mo ba alam kung sino ang nagpalaganap ng ganitong balita? Hindi ko alam. Ngunit, hindi ko hayang masira ang pangalan ko at mga pangarap ko sa bayang ito. Itutuloy ko ang mga plano ko para sa eskwelahan.
Alam mo ba, nung wala ka, lagi kong inaalala yung mga picnic natin noon ng bata pa tayo. Maraming salamat, Maria. Noon pa man ito na nagbibigay kulay sa aking mga alaala. Hala, wait. Asan si Lucia? Anong nais iparating sa akin ng San Sinukob? Bakit tila may tungkulin pa akong kailangang gampanan sa mundong ito? Oops, sorry miss. I didn't mean to scare you. Pero nakita kita, parang lalim ng inisip mo ah. Wala ka bang galang? Hindi mo man lang alam kung paano magtanong kung may tao ba? Hey, chill ka lang miss. That was not my intention. At ba't ka mag-isa? Wala ka na doon. Tabi. Ganyan po ba nag-excuse ma'am? Ano? Oh, easy ka lang. Kilala pa natin, nahulog ka na. Joke lang po. Hindi ko alam kung saan lupalop ka nang galing, pero para lang malinaw ha, ang gaya mo ay hindi ko tipo, kaya tabi! Tulong! Sa klolo! May tao ba dyan? Oh, ayun. Walang anuman, Elias. Importante ang buhay. You! Muntik akong mamatay dahil sa'yo. Bakit ako may kasalanan? Ikaw nga tong makulit. Ang laki pa ng ulo mo. Akala mo naman, ang kisig. Is it my fault na you push me ng galing kagrabe? Wait lang ha, Lucia, ano pang nangyari? Nagmumuni-muni lang ako dito kanina. Biglang sumulpot yung akala mo kung sino. Ayaw tumabi, kaya natulak ko, ayan tuloy. Elias, ang importante, ligtas ka na. Sorry na lang sa nagawa ng kaibigan namin. Marami yung iniisip eh. Lucia, mag-sorry ka din. May... Girl! Sino si Don Pedro Ibarremendia sa'yo? Siya ang aking kalululuhan. Ba't mo natanong? Siya yung nagsumbong sa lolo ko at nagsira sa pamilya ko. Pasensya ka na, Elias. Hindi ko alam anong nangyari habang ako nasa ibang bansa. Lucia, anong nangyari sa'yo? Paano siya? Ganyan siya lately eh. Yan hindi ko alam. Lucia? Oo, tara na. Good morning po, Kapitan Tiago. Good morning din, iyo. Hintayin mo lang dito si Maria Clara. Tatawagin ko muna siya. Okay po, Kapitan Tiago. Anak, nandoon na sa sala si Chris. Pero before kayo umalis, may gusto akong ibigay sa iyo. This is from your mama. And kabilin-bilinan niya na ibigay sa iyo pag lumaki ka na. And I think it's the right time. Oh my, ang ganda naman ito, Papa. Dahil maganda ka din. Halika na. Salamat po, Papa. Tara na po. Ang ganda mo naman, mahal. Sus, bola ka pa talaga, love. Papa, pupunta muna kami sa mall and then magkita tayo sa church after. Sige anak, mag-ingat kayo ha. Chris, ingatan mo ang anak ko. Opo, Kapitan Tiago, maraming salamat po. Una na po kami. May mga taong ganito pa pala. Kawawa naman. May nakita po ba kayong dalawang batang sakristan? Crispin at Basilio po ang kanilang pangalan. Po, o manhin ngunit, hindi ko po sila kilala. Di ka pa talaga amin, ha? Hindi po. Hindi po ako saktan. Hindi po ako kasalanan. Hindi po ako saktan. Putang ina mo! Wag! Lucia, ano nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa kanya? Wala po, nagtatanong lang naman ako eh. Ayos lang ako, Maria. Pero ikaw, Ginang, anak mo ba ang batang sakristan? Parang kailangan kanya. Inaapi siya ng sakristang mayor at pilit inaamin sa salang pagnanakaw. Si Crispin po bang tinutukoy mo? Nasaan siya? Sabihin mo! Hindi ko po alam. Yun lang ang nakita ko. Nakita saan, Lucia? Ikakwento ko na lang sa'yo mamaya, Maria Clara. Pero ikaw, Ginang, mag-ingat ka. Nasa panganib ang buhay mo. Teka lang, may sasabihin pa siya! Wala akong alam! Pakawalan niyo ako! Hindi ko alam kung nasaan ang mga anak ko! Kung wala kang kasalanan, nasaan ang dalawang ginto? Ang anak mo na si Crispin ay isang magnanakaw. Kung hindi mo sasabihin kung nasan siya, ikaw ang magdudurusa. Oscar! Crispin! Basilio! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Crispin! Ibarra! Paano ang mga taong sumulong sa paniwalang ikaw ang dahilan ng mga nangyayari ngayon? Ano? Ba't kasalanan ko pa? Gusto ko lang namang magpatayo ng eskwelahan. Ano na nangyari? Ba't na nagkaganito? Hindi mo ba namamalayan? They want you dead, Ibarra. Sinong sila? At bakit? Ang mga kalaban, ang mga pari.
Oh, bakit tayo-tayo lang? Nasaan si Father Damaso? Hindi ata makakapunta si Father. Hindi available. At bakit naman di ako makakapunta? Oh, Father! Buti at nakapunta ka. Aba, dapat lang. Nandito ang pinakamagandang inaanak. Iba na talagang kabataan ngayon. Pinipili na lang ang re-respeto. Oo nga pala, Father. Balita ko marami ang mga cases ngayon sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao. Tama ka. Palala ng palala ang krimen dito sa atin. Di ba, Ibarra? Para! Huwag kayong lalapit kung ayaw nyo masaktan! At ikaw! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo! Sino ka para akusahan ako sa mga bagay na hindi ko ginawa? Bakit mo ko pinahirapan katulad ng tatay ko? Chris Ibarra, love. Kumalma ka. Hindi ikaw to. Pamamatay tao! Walang respeto! Ganyan ba ang lalaking gusto mong mapangasawa ni Maria Clara Tiago? Ano ba to? Bakit ang daming problema? Bakit ang daming hadlang sa amin ni Chris Ibarra? Maria Clara, hindi ko gustong makialam. Ngunit, sadyang ginagawa nila ang mga ito upang mag-iba ang tingin mo sa iyong kasintahan. And why is that, Lucia? Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko, Maria Clara. Ngunit napansin ko simula nang mapadpad ako sa panahong ito, tila nabigyan ako ng kakayahang makita ang nakaraan at ang mga paparating na gagawin ng mga taong nahahawakan ko. Kanina lamang, nang ibigay ko kay Doña Victorina ang kanyang pamaypay, aksidente kong nasagi ang kanyang kamay. Doon ko nakita ang isang pangitain. Magpapakilala raw sina Padre Damaso at Doña Victorina ng isang lalaking magpapakasal sa iyo. What? Hindi pwede. Tanging kay Chris lamang ako pwedeng ikasal. Doña Victorina, saan ba ang bisitang sinasabi mo? Yes, Tiago. Ito si Alonso Linares, ang sinasabi ko sa iyong magaling at mabuti kong inaanak. Good evening and nice to meet you, Kapitan Tiago. May I know if Maria Clara is around? Nandun sa hardin, nag-aantay. Mas mabuti sana kung sinama mo dito si Maria Clara. Di ba, Tiago, sinabihan na kita na dadin mo dito si Maria Clara? Tama nga, Father. Iho Alfonso, mas mabuti na puntahan mo si Maria Clara dun sa hardin. Sige po, Father. But would it be alright to have a word with you? Ano yun, Alfonso? Nais ko po sana humingi ng tulong, Father. I want to marry Maria Clara. Huwag kang mag-alala, magsasabihan ko si Tiago. Tama nga, Father. Mas bagay sila ni Maria Clara. Maria! Nasaan ka? Chris Ibarra. Ibarra, anong ginagawa mo dito? Huwag ka nang tumayo, Maria. Andito lang ako para sabihin na wala na ang restriction mula sa Cathedral Association. Yun. Oh, Ginoong Chris. Mabuti naman po at nakabalik na kayo. Lucia, magandang hapon. Padre, andyan ka pala. Magandang hapon din po. Ibarra, maaari ka bang naming maimitahan sa kumbento saglit? Okay po, Father. Si Crisostomo Ibarra ay hindi kaibigan ng bayan. Siya isang filibustero at isang banta sa ating simbahan at lipunan. Ako'y walang kasalanan. Ang aking tanging hangarin ay magtayo ng paralan para sa mga kabataan. Ngunit sa inyo, bawat ng aking galaw ay isang krimen. Mabait talaga sa pamilya mo si Padre Damaso, Maria Clara? Hindi lang naman ata sa pamilya ko, Lucia. To others as well. Hindi, Maria Clara. Kakaiba talaga ang pakikitungan niya sa'yo. Hindi mo ba napapansin na parang mas matindi ang pag-aalala niya sa'yo? May gusto ka bang sabihin sa akin, Lucia? Maria Clara, huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko. Sapagkat ito'y nakita ko lamang din sa aking pangitain. Ano yun, Lucia? Si Padre Damaso ang tunay mong ama, hindi si Kapitan Tiago. Isang malaking kasalanan ang nagawa ni Padre Damaso sa iyong ina, at doon ka nagmula. Ano? Anong sabi mo, Lucia? Totoo ba yan? Yan ang sabi ng aking pangitain, Maria Clara. Hindi! Hindi totoo yan! Father! Maria, aking pinakapaboritong inaanak. Father, magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba ang tunay kong ama? Anong klaseng tanong ngayon, Maria? Huwag ka nang magsinungaling, Father. Alam ko na ang totoo. Saan mo ba nakuha tong walang pruwebang impormasyon? It doesn't matter who told me. Kaya't huwag ka na magsinungaling dahil andito tayo sa bahay ng Panginoon. I would never want to see nor speak to you again. Ibarra, saan ka? Oh, Elias, naparito ka. Ibarra, ligpit mo na mga gamit mo. Kailangan mo nang umalis. Tumakas ka na at hinahanap ka na nila. Ha? Ba't ako natakas? Wala naman akong kasalanan. Sinabi ko naman sa iyo, gagawin nila ang lahat upang matulad ka sa iyong ama. Kaya lipitin mo na ang lahat mong mga gamit at tumakas ka na.
Teka lang. Hindi maaaring tatakas lang ako. Kailangan ko munang magpaalam kay Maria Clara. Wala ng panahon, Ibarra. Hinabol ka na nila. Ibarra, saan ka punta? Kailangan ko muna makita si Maria Clara. Maria Clara! Ibarra? Maria, hinahabol ako ng mga pulis. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan mo na kita makita bago ako umalis. Love, please, huwag mo kong iwan dito. Love, makinig ka. Mas safe ka dito. Babalik ako, promise. Babalikan kita. Sorry, pero kailangan kong putulin ang inyong sweet moment. Nandiyan na sila. Kailangan natin umalis. Mangako kang babalik ka dito at dadalhin mo ko ng buo. Pangako. Inutusan po akong ibigay sa inyo itong rosaryo na ito na sinasabing kay Ibarra. Wala na po si Ibarra. Papa, hindi yung totoo, di ba? Tita! Papa! Padre Salve, ipagdasal mo po ako. Nais ko pong magmongha dahil ang lahat ng ito ay labis na pasakit sa aking puso. At tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay lunas sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung ang pagiging madre ay makapagpapagaan ng iyong kalungkutan, Maria Clara. Ngunit kung iyan ang iyong desisyon, ipagkakaloob ko sa iyo. Halika't sumama ka sa akin at ng ating ipagdasal iyan. Okay po, Father. Ako po'y sumusumpa na maglilingkod sa Diyos at hihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Maria Clara at Igil, huwag kang sasama sa lalaking yan. Lucia, what are you doing here? Maria Clara, huwag kang sasama sa kanya. Aabusuhin lamang niya yung pagkababae. Bitawan mo siya. At sino na sabing pwede kayong umalis dito? Akin na si Maria Clara. Hindi. Ya sabes mi destino. Bakit nagdala kong ganito?